Bukas na ang huling araw ng kampanya para sa mga tumatakbong senador, kaya binuhos na nila ang lahat para maabot ang mga botante sa mga malalayong lugar. Nasa frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Mismo si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa meeting di Avance kagabi sa Liwasang Bonifacio ng Team Duterte. Naroon sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondoc, Rodante Marcoleta at Attorney Vic Rodriguez. Muli ring binanatan ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Pero iboboto pa rin daw niya ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Sa San Manuel Tarlac ng kampanya si dating Senador Kiko Pangilinan. Ito ang isa sa mga stop niya sa last leg ng kanyang kampanya at Luzon Caravan. Puspusa na rin ang pangangampanya ni dating Senador Bam Aquino para sa libreng kolehiyo at siguradong trabaho. Nagpasalamat din siya sa pag-endorso sa kanya ni Baguio City Mayor Benji Magalong. Nakatakda namang i-endorso na mag-asawang Vilma Santos at Ralph Recto ang TV host na si Willie Revillame sa gaganapin na Grand Rally ng kampo ng Star for All Seasons sa Lipa, Batangas ngayong gabi. Kagabi, personal din siyang inendorso ni 1st District Congressional Candidate Senator Coco Pimentel sa kanyang Grand Rally sa Marikina. Pinili siya ni Pimentel dahil parehas sila ng plataporma, kaya magkakaalyado sila pag parehas na pinalad manalo. Sa pagtungo naman ni Luke Espiritu sa Olongapo, in-interview siya ng radio broadcaster na si Doc Kenneth Salvatus. Nag-donate din daw ito para sa kanyang kampanya. Naglabas ng campaign video si Ben Tulfo kung saan ibinida niya ang pagtuldok niya sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga pulis. Giit ni Ben Tulfo, hindi niya palalampasin ang mga ganitong gawain. Inilatag naman ni Arlene Brosas ang plataporma niya para sa kapakanan ng mga kababaihan sa pagdalo niya sa isang event. Ipinanawagan niya rin ang malinis at tapat na halalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.